Oh, see? Kita nyo yon? Ang daming mga vloggers na inaakusahan kami na bayaran daw di umano ni House Speaker Martin Romualdez at ni President Bongbong Marcos. Dami niyan, inaakusahan kami, bayaran daw, BBM vlogger, ganon, Ensaymada vlogger. Pero it turns out na sila pala ang binabayaran. Nasa amin ang huling halakhak. Diba? Magiging bata ka na nga lang, bata pa ng Chekwa. Oh, bata ng Beijing. Enrile's daughter, Andanar, founding anti-Marcos vlogger using China money. Lala nito. Naalala ko guys, may mga nagko-comment sa akin before na magkano ka ba? Magkano ang pagkatao mo? Magkano ang prinsipyo mo? Bakit nababayaran ka sa ganyang halaga? Ewan ko kung magkano halaga yung tinutukoy nila. Na sinasabi nila, bayaran daw ako, kaya ako daw pinagtatanggol itong si President. Diyos ko Lord. Tapos it turns out unang spiller si JV Ejercito. Kinuyog siya after niyang mag-spill out na itong si Mark Lopez ay bayaran ng China. And then yung ibang vloggers na kakampi nila ay nag-react, binugbog itong si JV Ejercito, if you will remember guys. And now, ang pinaka-spoiler natin ay yung anak ni Juan Ponce Enrile na si pangalan nito Katrina Ponce Enrile. Yan, siya yung spoiler natin ngayon. Pakinggan natin guys. Nasa atin ang huling halakhak. Pakinggan natin. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we're in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang. Upunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. Tama guys, tama. Kaya nga kagabi kanina sa content ko, 'di ba? May mga taong hindi kayang i-appreciate yung mga little improvement or big improvement dito sa ating bayan. Ngayon, na lumabas tong video ng anak, sabi na lang natin attorney kasi attorney to ni attorney Katrina Ponce. Ngayong lumabas tong video na to na meron palang bayaran, nasaan yung mga pagmumukha ng mga vloggers na di umano'y sinasabihan kami na kami daw ang bayaran. See? Yung mga pro-China vlogger yan guys, yung mga anti-Marcos, kadiri, bayaran pala kayo. Magkanong binabayad sa'yo para sirain? Diba character strike kung tawagin? Magkano ang binabayaran sa'yo para sirain mo ang reputasyon ng administrasyon at ng ating Pangulo? Magkano? Kakahiya. Kaya pala mayroong mga vloggers, guys, na iisa ang boses. Lalo na kapag pinapagtanggol ni President Bongbong Marcos, itong ating bayan laban sa mga Chekwa, talagang galit na galit sila. Every time na dinidefend ni President ang West Philippine Sea. Si Martin Andanar pala ang nagbabayad. Okay. Tapos pera ng China. Grabe. So guys, alam nyo,
hindi naman magsasalita to si Attorney Katrina nang walang hinahawakang malalim na ebidensya. Attorney yan, alam niyang libelous ang kanyang sasabihin kapag wala siyang ebidensya. And I think may karga-karga na yan. Yeah. I think may dala-dala na yan, may bagahe na yan, na mga spoiler pasabog niya. Attorney yan Malamang meron niyang ebidensya. Kasi guys, pwedeng kasuhan niya ng libel. Diba? Siya yung tipo ng attorney na hindi gumagamit ng A1 source. Siya yung tipo ng attorney na hindi ginagamit yung mga bubuit. Hindi katulad dito kay former spokesperson Attorney Harry Roque. Diba? Yung issue ng destabilization. Meron daw A1, according to my source, diba, merong denial Pero itong si Attorney Ponce, derechahan, real talk. Yan yung magaling, yan yung maangas. Diba? Hindi gumagamit ng mga A1 sources. Derecha mismo. Kaya nakaka-proud din minsan Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na kapag merong usok, malamang merong apoy. At sa mga vlogger na bayaran dyan, hindi ba kayo nahiya? Dami nyong dakdak na mahalin ng Pilipinas, pero sinusupil nyo at nabubusala ng mga pagmumukha nyo ng pera para lang labanan ang ating administrasyon. Para lang ipagkanuno itong ating bayan. Hindi ba kayo nahihiya na mga attack dog ang tawag sa inyo? Kayo yung real puppet Diba? Kung ano yung utos ng nasa taas, syempre kikilos ang nasa ilalim. Lalo pat may bayad. Kung makikinig kayo sa mga rants nila para kayong kumain ng tae guys, promise. Hindi pa ba kayo nadala nung unang spoiler ni JV Ejercito? Ito, panood ko sa inyo. Mga ang ginagawa kasi nila character assassination. Yeah. Sinisira ang reputasyon ng administrasyon kasi may bayad. They are being paid. They are the real puppet. Diba? Mga hunghang na lang nakikinig yan. Kagaya sa pulburon. May pinakitang ebidensya? Wala. Tapos sinisi si Amy. Diba gago? Anyway, panoodin nyo tong spoiler din dati ni JV Ejercito. Supporters ni Duterte, alam naman natin kung gaano kabagsik din yung mga yan. Hindi naman sa nag-threaten sila politically, pero they can organize din protest. Ako nga yung ilang sektor doon. Ako, taga-suporta ako ni Pangulong Duterte noong panahon na ako nagdepensa ng halos lahat ng mga infrastructure project dahil ako'y naniniwala. Kaso, may ilang sangay ng DDS. Nakakalungkot. Sila po ay pinopondohan ng China to create destabilization. At nagkataon, pagkatapos nilang 2 linggo sila sa China, magda-2 linggo ka ba sa China? No? Siguro na na yan, na indoctrinate at nagkaroon ng pare-pareho mensahe. Nagkataon naman, nagsalita ako tungkol sa West Philippine Sea. Ako yung una nilang pinunteri at saka si Commodore Jun Tariela ng Coast Guard. Tapos si Secretary Gibo Teodoro. Sa akin lang kasi hindi ko rin akalain sa ganitong sitwasyon, tumatawid tayo ng political color na binubuli tayo ng China. Dapat magkaisa tayo, Pilipino tayo. Ang kinalulungkot ko yun, hindi ko sukat akalain. Yung mga Pilipino na ibibenta ang ating bayan. No? Mahirap yun. Nakakalungkot. Ibig sabihin mo, JB, meron dyan na nasa payroll na, kumbaga, ng China? Yan ang yun ay nasa Intel report. nila? Yan po, Intel report yun. Yan, very credible. Ito ba, yung mga may pupunta ng China ba? Ito ba yung mga pupunta ng China? Na bumisita pa? Pumunta pa ng... Matagal dun. Tagal dun? Matagal, 2 linggo. Ito si Eusebio nandun Eusebio. Ito ba yun, yung mga all expenses paid na pinapunta yun sa China? Parang ngayon. Ito ba yung mga sinasabi mo? Sila Mark Lopez, Naku, kawawa naman. Wag naman. Yung issue doon. Okay. Diba?
Sila Mark Lopez. And then right after ng expose na yan, tinirada. Ang unang nag-react dito is si Tio Moreno. So, kilala nyo ba guys yung mga pumunta ng China? Ito yung picture. Pakita ko sa inyo. Diba? Hindi ko totally personally, hindi ko kilala yan silang lahat. Pero ang kilala ko lang dyan, si Tio Moreno at si Trixie. Yan. Yan yung kilala ko lang sa mga ano na yan. Kakahiya. Nakakahiya. Sarili nating bayan, pinagkakanununin nyo. Diba? Magkano naman kaya ang binayad sa mga hayop na yan? Grabe. Tapos akusahan nyo kami bayaran BBM vloggers and Saymada vloggers. Pero it turns out na kayo pala. Kakahiya. Ew. Anyway. Yan ho yung chika boom boom natin na talagang real talk na ngayon. Diba? May source tayo eh. Nakita na natin yan. See?